Pero, hindi ito pinansin ng time merchant at nung umabot na sa 5 segundo ang remaining time ng matanda ay sinimulan na niya ang pagbibilang pababa. Hinawakan naman agad nito ang paa ni Lee dahil hindi na talaga niya alam ang gagawin at sinabing magbabago na daw siya at magiging mabuting tao pag tinihil niya ang countdown. Pagdating ng 2 ay hindi pa rin siya pinapansin ng ating bida kaya tinakpan na nito ang kanyang tenga para hindi ito marinig at sinabi na hindi pa niya gustong mamatay. Pagdating ng bilang sa 0 ay bigla na lang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso at agad na ring namatay. Lumipat na ang ating storya sa bahay nila Lee at makikita natin doon na inaabangan siya ng kanyang secretary na bumalik galing sa kanyang lakad. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na dumating na doon ang ating bida sakay ng karuwahe na gamit ng siraulo kanina. Sinalubong naman agad siya ni Yuki at tinanong kung kamusta na ang nanay ni Arthur. Habang bumababa doon ay diretso lang sinabi sa kanya ni Lee na pinatay na ito ng kanyang kasama. Naawa naman agad ang babae sa kanyang alaga dahil masyado pa daw itong bata para sa balitang iyon at inisip kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Nakaisip naman ito ng paraan at sinabi sa kanyang boss na pwede naman nilang sabihin kay Arthur na tinakasan ng kanyang nanay ang lalaki nitong kasama at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Pinatigil naman agad ng ating bida si Yuki at malakas na sinabing tantanan niya ang pagiging masyadong mabait. Hindi naman daw nila pwedeng itago sa kanya ang totoo dahil lang sa masyado pa itong bata. Kailangan daw itong maranasan ni Arthur para sa kanyang paglaki bilang isang tao at kahit na ano pa ang maging reaksyon nito ay wag daw nilang kakalimutan na matagal na dapat siyang namatay kaya ayos lang iyon. Napahinga ito ng malalim at sinabi kay Yuki na kung hindi niya ito kakayanin ay bakit pa nila ito sinagip. Dahil doon ay iniba na ng babae ang kanyang ekspresyon at seryosong sinabi na makikinig na siya sa kanyang gusto. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na dapat lang siyang makinig dahil kasalanan naman niya kung bakit meron silang problemang ganun. Iniba na rin ito agad ang usapan at sinabi na ang magagawa na lang nila ngayon para sa bata ay bigyan ng isang maayos na libing ang kanyang nanay. Kaya, inutos nito kay Yuki na hanapin agad ang pastor sa lugar na iyon bukas ng umaga para kausapin ito tungkol doon. Dahil nakikita nito na papunta na sa loob ang kanyang boss ay tinanong nito kung ano ang gagawin nila sa karuwahe at sa bangkay ng babae. Tumigil naman ito at ngumiti sa kanya at sinabi na ilagay na lang niya ang kabayo sa kanilang likod at itago niya ng mabuti ang katawan ng babae para hindi ito makuha o kainin ng mga hayop doon. Pagkatapos itong gawin lahat ni Yuki ay makikita natin na magkasama na ulit sila ng ating bida sa loob ng bahay at mukhang meron silang problema. Kaya pala ganun ang kanilang itsura ay nasa harap nila si Arthur at tinatanong nito sa kanila kung nasaan na at kamusta na ang kanyang nanay. Dahil hindi agad nakasagot sa kanya ang dalawa ay tumulo na ang luha nito at sinabing nasaan na ang kanyang nanay. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Lee at sinabi agad na wala na siya sa mundong ito. Hindi naman makapaniwala doon si Arthur kaya napaluhod na lang ito sa lapag habang umiiyak ng malakas. Nung kumalma na ito ng konti ay tinanong nito ang ating bida kung ano ang ginawa niya sa hayop na lalaking yun. Sinabi naman sa kanya ni Lee na wala na rin siya at sa mga panahong yun ay pinagkakaguluhan na siya ng mga wolves. Dahil sa galit nito ay tinanong pa ni Arthur kung pinahirapan ba muna niya ito ng malala bago siya namatay. Nagulat naman ito nung bigla na lang lumapit sa kanya ang ating bida at tinignan siya ng masama. Tinanong nito ang bata kung bakit hindi siya mismo ang gumawa noon sa lalaki dati kung ganoon pala kalaki ang galit nito sa kanya. Bago pa ito makaisip ng sagot ay sinabi na agad sa kanya ni Lee na dahil hindi niya ito kaya. Masama daw ang ugali ng siraulong yun pero nagagawa niya ang lahat ng masasamang bagay sa kanila dahil masyado silang mahina ng kanyang nanay. Pinaliwanag nito kay Arthur na isa lamang ang paraan para matigil ang mga tao sa paggamit sa kanya at iyon ay ang kanyang paglakas. Kaya, ilabas na daw niya ngayong gabi ang lahat ng kanyang iyak hanggang sa maubos ito. Kailangan daw kasi niyang maging matatag sa harap ng puntod ng kanyang nanay at sinabi din sa kanya ni Lee na maging malakas daw sana siya. Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin na patapos na ang maliit na funeral ng nanay ni Arthur sa isang sementeryo. At dahil sa araw na yun, doon na daw nag-umpisang magiba ang ugali ni Arthur at naging matured na pagdating sa ibang mga bagay.
Nung lumapit na ito sa puntod ng kanyang nanay ay hindi nito alam ang sasabihin kaya nakatingin lang ito ng malungkot doon. Binigyan naman muna ni Lee at Yuki ng oras ang bata kasama ang kanyang nanay kaya lumayo muna sila sa kanya. Pero, makalipas ang mahabang panahon ay sinabi ng babae na kanina pa daw ito nakatayo doon nang walang ginagawa. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na para maging accurate ay 2 hours and 15 minutes na daw itong nakatayo lang doon nang hindi nagsasalita. Nagtaka ito kung ano kaya ang iniisip ng bata o sadyang malungkot lang talaga ito kaya hindi pa rin ito alam kung ano ang gagawin. Nagulat naman ito nung nagsalita na ulit si Yuki at tinanong kung bibigyan ba niya ng pera si Arthur. Hindi naman alam ni Lee kung ano ang ibig sabihin nito kaya tinignan lang niya ang kanyang secretary na parang nagtatanong kung ano ang kanyang sinasabi. Tinaas ni Yuki ang kanyang mga kamay at sinabi na hindi naman niya gustong manggialam dahil gusto lang niyang malaman kung magiging ayos ba si Arthur sa hinaharap. Tinignan namang mabuti ni Lee ang babae at sinabi na mas okay nga siguro na bigyan nila ito ng tulong para hindi siya mapariwara sa hinaharap. Pero, tumingin ito kay Arthur at sinabi na desisyon pa rin ito ng bata kung ano ang plano niya sa kanyang buhay simula ngayon. Makalipas pa ang ilang oras ay lumipat na ang ating storya sa isang bahay at makikita natin na sinasabi ng ating bida kay Arthur na iyon ang bago niyang bahay. Hindi nito alam ang sasabihin kaya nalilito lang itong nakatingin kay Lee at tinanong kung ano ang kanyang ibig sabihin. Hindi naman muna ito sinagot ng ating bida dahil sinabi din ito sa kanya na bibigyan din siya nito ng pera para sa pang-araw-araw kaya hindi na niya kailangang mag-alala sa gastusin. Hinawakan naman ni Yuki ang likod ng bata at sinabi na ginawa ito lahat ng ating bida para sa kanyang future kaya magpasalamat daw ito sa kanya. Hindi naman agad sumagot si Arthur at hindi rin ito mukhang masaya kaya tinanong siya ni Lee kung hindi ba niya ito nagustuhan. Nag-isip ito sandali kung ano ang sasabihin pero bigla na lang itong sumigaw at sinabi niya na hindi niya ito gusto. Nanghingi naman agad ng tawad para sa kanya si Yuki at sinabi kay Lee na hindi nito alam ang kanyang sinasabi dahil emosyonal pa ito ngayon. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at tumingin lang ng seryoso kay Arthur at tinanong kung ano ang kanyang gusto. Nagulat naman ito nung hindi nagsalita ang bata at bigla na lang yumuko sa kanyang harapan. Tinanong naman niya ito kung bakit niya yun ginawa at kung ano ang ibig sabihin nito. Sinigaw nito sa kanila na kung pwede daw ay magpatuloy lang siyang mabuhay kasama sila bilang isang loyal na tauhan. Kakayanin daw niyang gawin ang kahit ano at magsisilbi na rin itong kabayaran dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Ngumiti naman sa kanya ang ating bida at sinabi na kung yun talaga ang gusto niya ay hindi magiging madali ang kanyang mga pagdadaanan. Hindi naman daw ito magiging problema para sa kanya at sinabi na pag pumayag sila ay hindi sila magsisisi sa kanya. Habang iniisip ni Lee kung ano ang isasagot ay naghihintay lang sa kanya si Arthur habang nagmamakaawa. Pero, sinabi sa kanya ni Lee na kailangan muna niya itong pag-isipan ng mabuti kaya mauna na daw muna siya sa kanilang bahay habang nag-iisip sila doon. Masaya naman itong tumakbo paalis at pasiga na sinabing hihintayin na lang niya sila doon para sa kanilang sagot. Napansin naman ni Yuki na parang alam daw ng ating bida na iyon ang sasabihin ni Arthur kaya kung ganon ay bakit hindi pa siya pumayag sa gusto nito. Tumingin ito sa binten at sinabi sa kanyang secretary na kung nasa history na talaga na makilala nila ang mga taong kinuha nila ay ganon din siguro pagdating kay Arthur. Kaya, hindi daw niya alam ang pwedeng mangyari pag bigla na lang silang naghiwalay ng taong nakilala niya sa nakaraan. Pwede daw kasi na maging normal lang ang kanilang future pero pwede din daw itong maging malaking banta laban sa kanila. Pagbalik nila sa kanilang bahay ay makikita natin na hindi makapaniwala si Arthur sa sinabi sa kanya ng ating bida. Para makasigurado ay tinanong nito kung gusto ba talaga nito na pumasok siya sa eskwelahan. Ngumiti naman sa kanya si Lee dahil kailangan daw niyang matuto kung paano humawak ng business, makipag-usap ng maayos sa mga tao, at mabuting asal dahil simula ngayon ay kasama na sila nito. Hindi naman maipinta ang mukha nito dahil ang akala lang niyang gagawin niya ay mga gawaing bahay sa kanila. Nagsalita naman na si Yuki at sinabi na kung gusto talaga niyang tumayo kasama ang ating bida ay iyon lang ang iba sa mga kailangan niyang gawin. Kaya, hindi daw niya pwedeng tanggihan ang pagpasok nito sa school dahil iyon ang pinaka-importante niyang gagawin sa ngayon.
Yumuko naman ito at sinabi na ang alam niya ay para lamang sa mga young masters ang school kaya paano naman daw siya makakapasok doon. Wala itong narinig na sagot mula sa dalawa kaya tinaas nito ang kanyang ulo pero nagulat ito nung nakita niya ang itsura nila. Kaya, yumuko ito lalo at sinabi na gagawin na niya iyon at mag-aaral ng mabuti para sa kanila. Natuwa naman doon si Lee at sinabi kay Arthur na bago yun ay meron muna siyang dapat gawin. Kailangan daw muna niyang isolate kay Nicola ang ninakaw nito sa kanya at manghingi ng tawad. Siguraduhin daw niya na walang kulang sa kanyang ibabalik at patatawarin siya ng bata dahil kailangan daw ito para sa kanyang plano. Lumipat naman muna ang ating storya kay Nicola at makikita natin na inaantok pa ito habang naglalakad papuntang school. Kasalanan daw kasi ito ng magnanakaw kagabi dahil hindi siya nakatulog ng mahaba dahil sinubukan niya ulit gawin ang lahat ng nawala sa kanya. Nawala naman ito sa kanyang iniisip at napalingon sa likod dahil narinig nito na merong tumatawag sa kanya. Ang batang yun pala ay si Arthur at nakangiti nitong tinanong kay Nicola kung naaalala pa ba siya nito. Buti na lang daw ay nakita niya ito agad dahil kung hindi ay hindi matutuwa sa kanya sila Yuki. Hindi naman agad ito nakilala ng bata pero nung nilabas ni Arthur ang kanyang ninakaw ay naalala na ito bigla ni Nicola. Kukunin na sana niya ito sa kamay ni Arthur pero tumigil ito sa paglalakad dahil narinig niyang tinawag siya ng kanyang tatay. Dahil doon ay bigla na lang siyang tumakbo ng mabilis paalis sa lugar na iyon dahil ayaw niyang makita ng kanyang tatay ang hawak ni Arthur. Hindi naman alam ng bata kung ano ang nangyari kaya inisip nito kung hindi na ba ito gusto ni Nicola. Pinapakita dito na tumatakbo lang ng mabilis ang lalaki habang iniisip kung ano kaya ang gusto sa kanya ng magnanakaw na iyon. Bigla namang natigil ang kanyang iniisip dahil naramdaman niya na tumama siya sa isang tao sa kanyang harapan. Dahil sa lakas ng impact ay napatalsik siya palayo habang hawak-hawak ang masakit niyang ulo. Minura naman agad siya ng lalaking yun at tinanong kung bulag ba siya at sawa ng mabuhay. Hindi naman makapaniwala si Nicola sa kanyang malas dahil ang bully pa na si Peter ang kanyang nabunggo. Habang nagsasalita ito ay binubulungan pa siya ng kanyang kasama na bugbugin na nila si Nicola dahil matagal na niya itong gustong gawin. Sinabi naman ni Nicola na wag na niya itong ituloy dahil pag ginawa niya iyon ay isusumbong siya nito sa kanyang tatay. Hindi naman natakot doon si Peter at mayabang pang sinabi na hindi naman takot ang kanyang tatay sa kagaya nilang mahihirap kaya tawagin lang daw niya ito kung gusto niya. Habang binubugbog ng mga ito si Nicola ay makikita natin na meron dumadating doon sa kanilang likod. Kaya, makalipas lang ang ilang sandali ay bigla na lang natigil sa kanilang ginagawa si Peter dahil merong tumama sa kanyang mukha. Hindi naman ito alam kung ano yun kaya tinignan niya ito at inamoy. Hindi may pinta ang mukha ng siraulong bata nung nalaman niya ang tumama pala sa kanyang mukha ay dumi ng kabayo. Hindi naman alam ni Nicola kung sino ang gumawa noon kaya nakatingin lang ito sa kanila habang may kamay na papalapit sa kanya. Ang gumawa pala noon ay si Arthur at habang tumatakbo kasama si Nicola ay sinabi nito na wag siyang lilinggan sa likod at bilasan na lang niya ng sobra. Kaya, nakatakas na sila at ang narinig na lang nila ay ang boses ni Peter na sinasabi kay Tesla na maghintay lang siya sa kanya. Nung nakaupo na ang dalawa sa isang tulay ay natatawang sinabi ni Nicola kay Arthur na ninakaw niya ang kanyang gamit pero bigla na lang siya nitong niligtas sa mga bully at binalik ito sa kanya. Nanghingi naman ulit ng tawad sa kanya ang lalaki at sinabi na wala lang daw talaga siyang choice kagabi. Binato naman ito pataas ang kanyang mga gamit at nakangiting sinabi na kalimutan na lang daw nila iyon. Tinanong naman siya nito kung seryoso ba talaga siya at ang ibig sabihin ba nito ay magkaibigan na sila. Pumayag naman na doon ang bata kaya nagpakilala na ito at sinabi na ang kanyang pangalan ay Nikola Tesla. Kita naman sa mukha ni Arthur ang saya dahil ito ang una niyang naging kaibigan kaya sinabi na rin ito sa kanya ang kanyang pangalan. Mabilis naman ang lumipas ang napakaraming taon at makikita natin na nasa bansang ipa rin sila at ang taon na ay 1885. Lumipat agad ang ating storya sa isang mansyon at makikita natin na merong lalaki na naglalakad papunta doon. Pagkapasok nito sa loob ay agad nitong tinawag ang kanyang nanay at tatay para malaman nila na nakauwi na din siya sa wakas. Bumaba naman agad sa hagdanan si Yuki at sinabi nito sa lalaki na ambilis talaga ng oras dahil tapos na rin ito sa kanyang pag-aaral.
Ang lalaking yun pala ay si Arthur at ang tinutukoy niyang nanay at tatay ay si Lee at Yuki. Habang inaalis ang kanyang damit ay sinabi nito sa babae na meron daw siyang dala na magugustuhan ng kanyang tatay. Hawak daw niya sa kanyang kamay ang certificate na pumapayag sa kanila para gamitin ang daanan ng tren at ang karagatan para sa kanyang business. Pagkakuha nito sa papeles ay sinabi niya kay Arthur na lalong gaganda at lalaki ang kanyang business dahil dito. Sinabi naman nito na kasali talaga ito sa kanyang mga plano para makabawi siya sa kanyang mga magulang. Napalingon naman agad sila sa hagdan dahil narinig nila ang boses ng ating bida at sinabi nito na mahusay ang kanyang ginawa pero wag daw niya itong ilalagay sa kanyang ulo. Kailangan daw niyang alalahanin lagi ang kanyang mga tinuro na bilang mga merchant, kalmado lang dapat sila sa harap ng kanilang mga panalo at talo. Yumuko naman agad si Arthur at sinabi sa kanyang tatay na pasensya at hindi na daw ito mauulit. Inisip ni Lee na hindi pa rin talaga siya sanay na tinatawag na tatay dahil ginawa lang naman nila ito para maipasok siya sa school pero tumatak na ito sa isip ni Arthur. Pagdating nila sa lamesa para magtsaa ay walang nagsasalita sa kanila at makikita natin na nakatigin lang ang lalaki sa ating bida. Tinanong naman agad ni Lee kung bakit ito nakatingin sa kanya ng ganun at kung meron ba itong gustong sabihin. Sinabi naman sa kanya ni Arthur na namamanghalang talaga siya dahil sobrang daming taon na ang nakalipas pero ganun pa rin talaga ang kanyang itsura. Binago naman agad ng ating bida ang usapan dahil ayaw na niya itong ipaliwanag ulit kaya tinanong nito si Arthur kung kamusta na ang kanyang kaibigan na si Nicola. Napangiti ito at sinabi sa kanyang tatay na nakatanggap siya ng letter galing sa kanya nung isang araw at nakasulat doon na sa bansang M na siya nakatira ngayon. Nakahanap din daw siya ng trabaho sa bagong bukas na workshop ng isang investor doon. Pero, sa opinyon daw ni Arthur ay masasayang lang ang talento ng kanyang kaibigan sa isang maliit na workshop. Alam naman ito ni Lee at dinagdag pa nito na hindi lang ito masasayang dahil aabusuhin din nila ang kanyang talento. Sinabi ni Yuki na alam naman nila na sobrang talentado ni Nicola pero hindi daw ito marunong magbasa ng ugali ng isang tao. Kaya, para hindi daw ito mangyari sa kanyang kaibigan ay kailangan nila itong bigyan ng konting tulong nang hindi niya napapansin. Nung tapos na sila sa usapang yun ay sinabi din sa kanya ng ating bida na iiwan niya ang lahat ng meron siya sa bansang kay Arthur. Nag-iba naman agad ang itsura ni Arthur dahil parang alam na niya ang gusto nilang sabihin pero tinanong pa rin niya ito para makasigurado. Nanghingi ng tawad sa kanya si Yuki at sinabi na masyado na daw silang matagal sa panahong yun kaya kailangan na nilang umalis. Malaki na rin naman daw siya at kaya nang tumayo sa sarili niyang mga paa at ayos na rin naman ang naging buhay ni Nicola kaya wala na silang gagawin pa doon. Pero, hindi naman daw niya kailangang mag-alala dahil pansamantala lang naman ang kanilang palm kaya nilabas na ni Lee ang kanyang kapangyarihan. Nabigla naman si Arthur doon dahil sobrang tagal na daw nung huli niyang nakita ang kapangyarihan ng kanyang tatay kaya sigurado na talaga siya na isa itong god. Pinakita na ng ating bida kay Arthur ang kanyang status at sinabi na ang lahat ng buhay niya simula nung niligtas niya ito nung 7 years old pa lang siya ay galing na sa kanya. Nilabas nito ang isang kontrata at sinabi na pag pinirmahan niya ito ay magiging opisyal na siyang parte ng Eternal Club at bibigyan siya ni Lee ng walang hanggang buhay at kayamanan. Wala daw siyang ibang kailangang gawin kundi ang gawin ang lahat ng kanyang misyon at balang araw ay magkikita din sila ulit. Dahil matagal naman ang buo ang loob ni Arthur para bumawi sa kanyang mga magulang ay lumuhad na agad ito sa harap ng kanyang tatay at sinabi na tinatanggap na niya ito.